araw at 40 gabi, nagutom siya. Lumapit sa kanya ang manunukso at nagsabi, Kung ikaw ay anak ng Diyos, utusan mo ang mga batong ito na maging tinapay. pero sumagot siya, Nasusulat, ang tao ay mabubuhay hindi lang sa tinapay, kundi sa bawat salitang sinasabi ni Jehova. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod, sa tuktok ng templo. Sinabi nito, Kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalon ka mula rito. Dahil nasusulat, uutusan niya ang mga anghel niya na tulungan ka at bubuhatin ka nila para hindi tumama sa bato ang paa mo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Nasusulat din, huwag mong susubukin si Jehova na iyong Diyos. dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa mundo at ang kaluwalhatian ng mga ito. At sinabi ng dyablo, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung luluhod ka at sasamba sa akin ng kahit isang beses. Sinabi ni Jesus sa kanya, Lumayas ka, Satanas, dahil nasusulat, si Jehova na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran si Jesus. Nang mabalitaan ni Jesus na inaresto si Juan, nagpunta siya sa Galilea. At pagkaalis niya sa Nazaret, pumunta siya at nanirahan sa Capernaum sa tabi ng lawa sa mga distrito ng Zebulon at Neptali para matupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Isaias. O lupain ng Zebulon at lupain ng Neptali, sa daang patungo sa dagat, sa kabilang ibayo ng Hordan, sa Galilea ng mga banyaga. Ang bayang nasa kadiliman ay nakakita ng matinding liwanag, at ang mga nasa lupaing natatakpan ng anino ng kamatayan ay sinikatan ng liwanag. Mula noon, nagsimulang mangaral si Jesus. Sinasabi niya, Magsisi kayo dahil ang kaharian ng langit ay malapit na. habang naglalakad sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid nitong si Andres na naghahagis ng lambat sa lawa dahil mga mangingisda sila. At sinabi niya sa kanila, Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita niya ang dalawa pang magkapatid na sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila kasama ng kanilang ama at tinatahi ang punit sa mga lambat nila. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sila sa kanya. Nilibot niya ang buong Galilea. Nagtuturo siya sa mga sinagoga, nangangaral ng mabuting balita ng kaharian at nagpapagaling ng bawat uri ng sakit at kapansanan ng mga tao. Napabalita siya sa buong Syria at dinala nila sa kanya ang lahat ng dumaranas ng iba't ibang sakit at matinding kirot, ang mga sinasapian ng demonyo, mga epileptiko at mga paralisado. At pinagaling niya sila. Kaya sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at mula sa kabilang ibayo ng Hordan. Kabanata 5.